ang gobyerno at ang mga tao dapat nag-work hand in hand yung mga yan to achieve one common goal. At ito ay mapabuti ang bansang Pilipinas, 'di ba? Pero what is happening today all across the government institution is, for me, my personal opinion, is a modern day slavery. 'Di ba? Bakit ko nasabing modern day slavery? Dahil sa lahat ng gagawin mo, magbabayad ka ng tax. Magbabayad ka sa gobyerno, 'di ba? Magtatrabaho ka, may income tax ka. Bibili ka, lahat ng bibilhin mo, may VAT. 'Di ba? Magpapagasolina ka, may excise tax, 'di ba? So lahat ng gagawin mo may tax. Pero ano ang balik sa mamamayang Pilipino? Meron ba? 'Di ba? Tingnan ninyo, you ask yourself, 'di ba? Sa mga lugar niyo ba may government hospitals na pag nagkasakit ang mga tao sa taong bayan, 'di ba? May mapupuntahan silang libreng ospital? Wala, 'di ba? Pag pupunta ka sa mga government offices, ang kailangan mo ay ID, pero ang kailangan nila ay isang ID ulit, 'di ba? Napakadaming ID. Kaya ko lang naman nasabing modern day slavery dahil parang feeling ko ang gusto ng gobyerno, magtrabaho ka na magtrabaho. Huhut-hutan ka namin ng huhut-hutan. Ganyan ang nangyayari. Which reminds me of my next point. Punta tayo sa mainit-init na issue ngayong summer, 'di ba? Ang Meralco Bill. Tingnan natin. Ayan, lahat ng yan ang babayaran mo sa Meralco. At karamihan dyan, according to Meralco, ay hindi sa kanila napupunta, kundi para sa mga programa ng gobyerno. Talaga ba? Sige, iisa-isahin natin. Yung number 1 dyan, generation cost, 'di ba? Ito ay, this is the cost of electricity where you actually use. Ito talaga ang actual mong ginamit ng buwan na to. 'Di ba? Kaya tignan mo yung bill mo na yan, ang generation cost, yan talaga ang ginamit mo ngayong buwan na to. Susunod, punta tayo sa transmission. Next in line naman natin ay ang transmission cost, 'di ba? This cost of moving electricity from power plants to Meralco. So, ang mangyayari diyan, kailangan mong bayaran si Meralco para makuha niya yung electricity from power plant sa kanilang pasilidad. Kailangan mo silang bayaran, 'di ba? Para magkakuryente ka. Ay, hindi, para magkaroon ng kuryente yung pasilidad ni Meralco. Yan ang transmission cost. 'Di ba? Then, punta naman tayo sa system loss. 'Di ba? Ang system loss, ito ay yung mga kahit na anong uri ng loss. From transmitting from Meralco facility to your house, yung gap nun ay magkakaroon yan ng loss. May loss yan sa mga poste, ganyan, 'di ba? Tapos kung mga may illegal wiretapping, kasama yan. So habang dumadaan ang kuryente sa linya, may enerhiya na nawawala. Dahil dito sa init, dahil sa mga leak, dahil sa mga illegal tapping, kahit na na-mention ko na kanina, kahit di mo ginagamit, may maliit kang porsyento na nawawala sa kuryente. Kaya, kailangan mo magbayad. Kailangan mong bayaran yon. Punta tayo ulit sa distribution. 'Di ba? Mula sa pasilidad ng Meralco hanggang bahay mo, that is what we call the distribution cost. Para maipadala ni Meralco sa bahay mo yung kuryente, yan, kailangan mo ulit silang bayaran. So, ang dami mong binabayaran, di ba? From poste to street, papunta sa metro mo, kasama na maintenance ng wires at transformer. Pag nasisira yung mga transformer na yan, yan ang distribution cost.
balik naman na tayo. Meron tayong tinatawag na senior citizen. Ito yung mga subsidiya na ibinibigay para sa mga matatanda nating mga kababayan. 'Di ba? May discount ang senior citizen sa mga kuryente. Kaya, meron tayong small shares sa ibang users. Pero, bago magka-discount yung senior citizen, hindi lang senior citizen ID ang kailangan mo. According to my mom, ang dami-dami nilang gustong kunin sa'yo. Kaya ang sabi ng mother ko, wag na lang. 'Di ba? Tinamad na lang siya sa dami ng requirement. Punta naman tayo sa government tax. Ay, may tax ulit, 'di ba? Nagka-tax ka na sa sweldo mo, nagka-tax ka na sa lahat ng bibilhin mo sa grocery, sa mall, whatever, kung ano man yung bibilhin mo sa mga online shopping, ganyan, magbabayad ka ng tax dyan, pati sa Meralco, kailangan mong bayaran ang tax para si Meralco may pambayad ng tax sa gobyerno. Ganun yun, 'di ba? So huhut-hutan ka talaga, 'di ba? Ngayon, kailangan yung isa sa mga charges diyan, tinawag nilang universal charge. Ito ay pangsuporta sa National Electricity Program. Uy, kung ano-anong mga charges. Tulong daw ito para magkaroon ng kuryente ang mga lugar na malalayong isla kahit hindi ka taga doon gumagamit ng kuryente, 'di ba? Kahit hindi ka gumagamit ng kuryente doon, kailangan mo yang bayaran para magkaroon sila ng kuryente. Hindi ba dapat programa ito ng gobyerno. Programa ito ng gobyerno para magkakaroon ng mga kuryente sa mga iba't ibang isla sa Pilipinas, pero hindi sila ang mag-shoulder. Walang silbi ang tax mo diyan dahil ikaw mismo ang magbabayad diyan, 'di ba? Meron pati silang tinatawag na fit all renewable. Uy, ito ay pangsuporta sa renewable electricity. Bahagi ng binabayaran mo na pupunta sa solar at wind energy para dumami ang malinis na kuryente. Uy! Yan, ang fit all, 'di ba? Kailangan mong bayaran 'yan para magkaroon ng expansion si Meralco. Yang GEA, all na tinatawag nilang yan. Additional renewable support, renewable energy pa rin ito. Pandagdag sa pondo para maging may bagong renewable power plants na magpuproduce din ng kuryente in the future. Ngayon, ikaw magbabayad dyan, 'di ba? Kaya ang dami-dami nating binabayaran. Kaya sobrang mahal ang kuryente sa Meralco. 'Di ba? Lifeline. Itong lifeline na to, ito yung mga, alam mo yon, yung mga 50% discount, ganyan, yung mga pa-discount sa mga lifeline subsidy, ganyan, 'di ba? Marami yan, mga 4-piece beneficiary, ganyan. Ang tanong, lahat ba ng mga 4-piece totoong 4-piece, 'di ba? Hindi ko kinu-question. Maganda na matulungan ang mga nasa 4-piece kung lehitimong 4-piece 'yan. For all I know, kamag-anak ng mga politiko, karamihan dyan. Correct me if I am wrong. Tapos, sa lahat ng mga hindi sila makapag-isip kung ano pa ang idadagdag nila. Sinabi nila na lang nila na other charges. Miscellaneous electricity-related fees daw ito. Mga maliliit daw na adjustment sa metro, billing corrections, or service-related charges. So, kung may pagkakamali na ganyan sa mga bills natin, oy, lahat tayo magbabayad dyan. Ganyan. So, ang tanong, 'di ba? Bakit noong 1986 wala namang ganyang hindi naman siguro nagbago, 'di ba? Ang nagbabago lang naman, dumami ang mga taong kumukonsumo ng
ng ng kuryente, 'di ba? So habang dumadaming kumukonsumo sa kuryente, dumadami ang mga charges. So dapat 'di ba, dapat itong mga charges na 'to, dapat 'di ba sinusubsidiyan niyo na 'yan? Subsidies dapat 'yan. Alam nyo, instead na magpamudmud kayo ng mga subsidiya na tagwa 1,000, 2,000, 3,000 sa mga selected few people, why don't you put that subsidy sa ano, lahat naman tayo nagbabayad ng tax dito. Lahat naman kami, lahat ng tao, 'di ba? Nagtatrabaho. Ang nangyayari kasi, lahat na lang ng pinagtrabahuan namin ng karamihan, 'di ba? Mapupunta na lang sa pagbabayad diyan sa mga charges na 'yan. 'Di ba? So tingin ninyo, may collaboration ba ang gobyerno at ang taong bayan? Mukhang wala naman dahil lahat, 'di ba? Lahat ng programa nila ipapabayad nila sa inyo. Wala pa diyan yung tax na binabayaran mo. Ganun lang naman 'yon. Kaya ako nasabing modern day slavery. 'Di ba? Tama? Mali.